situation. Kayo po, alam ko, haligi na kayo sa transport sector. Ano ang obserbasyon nyo at ano ang mga ipinaglalaban yung mga pagbabago para maibsan ng konti yung traffic? Number one ay ang nakakapagpa-traffic din dyan ay yung party rin ng mga traffic enforcer. Okay. Kasi kapag halimbawa natin ay yung mga area na hindi dapat magbaba at magsakay ay doon mismo nagkakaroon ng papila, yung tinatawag natin ng mga traffic enforcer. Terminal. Kaya nagiging way ngayon ay yung illegal terminal na ginagawa nila na nagkakaroon naman ng kabayaran. Ang nagiging daan doon ano kabayaran? Kabayaran, yung tinatawag natin na may mga monthly, na meron silang tinatawag na tao na inilalagay doon na naniningil. Tapos, hindi sila mismo? Hindi sila mismo, pero ang lumalabas doon, wala kang huli. Dahil doon sa dala rin ng traffic, kaya sumasakay ang ganong pananaw ang mga driver, dahil doon sa hirap ng pamamasada, gawa ng traffic. Kaya ngayon... Saan nangyayari yan? Ito ba sa EDSA? Dito ay nangyayari yan sa lugar halimbawa dito sa Ortigas sa may Robinson, tapos dito sa Cubao, dito sa lugar ng Pasig, at halos lahat naman ay meron dyan. Ang nagiging problema natin sa ating gobyerno, wala silang direkta na plataforma para mawala yung mga ganyang sitwasyon. Dahil alam mo, sa aking observation dito sa ating gobyerno, ay kapag merong illegal, may pera. Kaya ayaw nilang magkaroon ng solution eh. Dahil pagka gumawa na sila ng solution at wala ka ng problema, walang korupsyon. Wala na silang kikitain. Ganun yung nakikita natin. Kaya ang lumalabas, wala talagang direktang plano yung government. Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa natin yung kalakaran sa MMDA. Kapag halimbawa, binayolation ng pinagbintangan ka ng out of line, pero napatunayan na wala kang violation na out of line at na-dismiss, gagawan ka naman ng another violation na hindi naman nakalagay doon sa ibinibintang sa iyo ng traffic enforcer. So hanggang hindi matapos? Mismong adjudication ang gumagawa ng tinatawag na violation, yung mga abogado doon sa itaas ng adjudication. Para walang takas? Para lang walang takas. Ngayon, tapos, bukod na sa nagbabayad ka na at nilaban mo na yung proseso mo, aabutin ka ng looban ng mga 2 linggo bago mo makuha yung driver license at saka yung kinukumpiska pa ba yun? Kinukumpiska at saka yung tinatawag na plate number. Ngayon, kung ikaw naman ay nahuli, gumagastos ka na ng libo-libo, mapipilitan ka na maglagay sa labas. Hindi ba dapat tinitikita na lang yan, ganyang ano? Hindi, alam mo, ang sinasabi nga natin sa government, kung mabilis yung tinatawag na pagkuha ng driver license, kapag inilaban mo yan, mawawala yung graft and corruption eh. Hanggang lumalaki yung bayarin mo, itinuturuan mo lamang na mangutong yung traffic enforcer mo, na yun ang nagiging traffic. Okay, meron tayong isang text reaction at text question mula sa isang viewer natin, na si Marvin from Sipalay City, Negros Occidental at maaari kayo mag-react dito. May ginagawa ba ang government sa problema ng traffic? May pag-aaral ba dyan, Mr. De Luna? Sa aking observation, wala eh. Puro aral. Halimbawa, katulad na sinasabi natin na nabawasan na yung mga bus sa EDSA. Pero sa nakita namin, walang pagbabago. Pero malaki yung nabawas. Pagkatapos yung walang plano na kanya-kanya mga papogi points na sabay-sabay na ginagawa yung kalsada na alam naman nila na talagang napakarami ng mga sasakyan. Dapat ay step by step yung pinaplano nila. At saka dapat doon, dahil kami yung nasa kalsada, dapat ay nagkakaroon ng coordination ang government at saka kami ng mga nasa kalsada. Pero ang nangyayari ngayon, doon sa pamamahala ng ating gobyerno, sila na lang ang puro magagaling na hindi na kami pinagsasabihan o nagkakaroon malaman ng information. Kagaya siguro dyan sa kahabaan ng Ortigas Extension, no? Doon sa bandang Pasig, Cainta area, makikita nyo dyan, halos kalahati lang ng daan nagagamit dahil halos tanghaling tapat na yung, siguro kahit rush hour, nandyan yung mga road diggings, road works. Pagkatapos, nasasabayan pa yung mga nanghuhuli dyan, mga smoke belching. Ibig sabihin, talagang
kahit karayom ata, hindi na makakadaan ng banayad sa kalye dahil parang one obstacle after the other. Kaya nasasayang ang oras, nasasayang ang panahon, at imbis na makatulong dito sa pollution, nakukulob dun sa area na ganito, no? At hindi lang diyan sa lugar na nabanggit ko, no? This is very common all over the National Capital Region. Alam mo, Miguel, talagang ang gusto talaga nila dyan ay magkaroon ng tinatawag natin na mga ganyang klase mga violation. Kasi pagka may mga violation, may pera eh. Kaya ayaw nila ng solusyon. Kaya doon sa sistema na sabay-sabay yung pagkilos na para magkaroon ng traffic, yan talaga ay isa sa na marami na ang makikinabang dyan ay yung graft and corruption. At saka yung sinasabi natin, katulad na nangyari sa akin, yung si Quezon City sa LTO patungo dito, umabot ako ng kulang-kulang na 3 oras. Yung ating dapat na trabaho, na dapat ay may nagawa tayo sa looban ng 3 oras, ang kumita lamang doon yung oil company at saka yung tinatawag natin yung mga tinatawag na tax ng gobyerno. Kaya yung party na natin, hindi naman naiisip ng ating gobyerno yun eh. Okay, ito meron tayong mga text questions. Mukhang natatakot, baka natatakot yung mga ating texters dahil walang name, no? Meron lang lugar. Okay, from no name, babasahin ko na rin kahit no name, pero kahit na alias siguro, at least your first name, pakiisama nyo na rin, tsaka kung saan kayong lalawigan, saan kayong syudad nang galing, no? Bakit nag-smoke belching kapag LTO nakahuli ay di nabubura ang offense kahit taon na nakalipas? Tapos 1 year pa suspende, tama po ba ang batas? O kayo? Alam mo, yung huli dyan sa pollution na yan, kung nabayaran mo na dapat yung violation, ay dapat, kasi ang procedure nila, kahit nabayaran mo na yan, ay papalo pa rin dun sa number of offenses. Halimbawa, ang penalty mo per offense, 1,000. Ay pangalawang huli mo, 3,000. Eh, nabayaran mo yung 1,000, pero pangalawang offense mo, ang babayaran mo yung malaki. Kaya pag pangatlo ka nang mahuli na naman, 6,000 na ang babayaran mo doon sa pangatlong huli. Pang-apat na masuspindi ka pa ng 1 taon. Ganon. Okay. Ito naman, from viewer in Naga City, pero no name din. Pakiread mga suggestion mo tungkol sa problema sa traffic at fuel consumption. Palagay ko itong mga sinasabi niyo, Kalando, no? So, pakiulit nga lang daw, very briefly lang, para sa ating viewer from Naga City. Yun ating mga invention, Miguel, na patipid sa gas at saka pang-alis ng pollution, yun po ay Filipino invention products. Yun po yung Aeronox na pumasa sa DOST, sinertified sa Amerika, sinertified sa Malaysia, sa Canada. So ito yung aming inirekomenda dahil ito po ay natesting mismo ng LTO na justify na makakatipid ka at mawawala yung pollution ng iyong sasakyan. Yan po yung mga branded na ginagamit ngayon. Okay. Another text question, siguro dapat natin i-compare kung kaninong administrasyon mula kay Marcos, Cory, FVR, ERAP, GMA, and Pinoy ang pinakagahaman sa PDAF and corruption, until now sila pa rin. Pinoy. Okay. Kayo, ano bang, sa bagay, ngayon lang nabunyag yan, no? Anyway, ano ho ang, kayo naman, from ACTO, ano ho ang inyong mga kahilingan ngayon sa gobyerno? Dahil ako, nakikita ko, no, na yung mga more moderate transport groups katulad nung sa inyo, hindi kayo yung tila nagwewelga para perwisyo yung mga commuters, no. Kasi may puso kayo, medyo naaawa naman kayo dun sa yung iba kasi uso inihahatid sa opisina tapos paghapon mawawala na eh. Stranded nga naman yung tao. Foul naman siguro 'yun, no. Buti pa yung wag na lang kayo lumabas sa umaga para at least hindi nakapasok. Number 1 ay kami, halos ayaw namin ng tinatawag na transport strike, etc. Dahil alam naman namin na magpapahirap yun sa taong bayan. Pero yun ay dinadaan muna namin sa mga dialogue, mga letter, etc. Ngayon, pagka nakita naman namin na hindi na kami pinakikinggan ng ating pamahalaan, ay yun yung huling barahan namin. Kayo ba, Mr. De Luna, kayo yung transport group na dati humiling pa ng rollback, no, nung medyo nagmura yung
I think that was 4 or 5 years ago. Voluntary. Kayo ba, kala no? Nakiano rin kayo? Kami, Miguel, kami nila paring Efren, ay nag-voluntary pa kami na ini-roll back yung aming pamasahe. Pero nung mga nakaraang administrasyon, alam ko yung Department of Energy ini-engage yung sektor, no, transport sector, tsaka itong mga oil firms patungkol dito sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero itong administrasyon na to, ewan ko lang, baka ako nagkakamali rin, kayo nakakaalam niyan, parang kumbaga bahala na yung mga oil companies. Hindi, ang amin doon ay tama yung sinabi mo, Miguel, na nung nagkaroon nga kami ng dialogue, mabuti pa yung pumanaw na Secretary Reyes na kapag nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng langis, ipinatatawag lahat yung mga nangangasiwa sa mga iba pang oil companies. Umpisa, panahon pa yata ni ERAP, no? Oo, Yung pinatatawag, nagmi-meeting kayo sa DOE. Ang maganda naman doon, nakakadirekta kami, nakakapagsalita kami ng direkta doon sa oil company. Pero ngayon, iba na yung sinasabi na wala lang silang right na ipatawag pa yung Dahil deregulated. Oo, dahil all deregulated. Ay sabi ko naman, kung ganyan ang sistema ninyo, ay palagay ko naman, ay kayo ang inaasahan ng taong bayan kapag nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng langis, ay kala namin, binabantayan ninyo, yung parang lumalabas, spokesman na lamang sila ng oil company. Ano naman sa panig naman ng LTAP? Totoo yung sinabi ni Efren Miguel, na noong panahon ng mga mabuti yung pinapatawag kami. Dito naman sa panahon ni Presidente Pinoy, pinatawag kami sa Malacanang, lahat kaming sektor, na pag-usapan lahat ng problema, pero wala naman napatupad. Wala naman tinupad na pangako na tanggalin ang kotong, tanggalin ang kolorom. Sinabi ng Pangulong Pinoy, alisin. Pero hanggang ngayon, hanggang sasabihin lang niya, matuwid na daan, makakapal ang mukha nyo, ano pang mukha nyo makakapal, ba't di pa kayo umalis dyan? Pero nakikita natin ngayon, pumutok itong puro nakaw, PIDAP, DAP, Malampaya. Hindi na natin alam kung ano pang gusto pang Tuwid na daan daw sila. Anyway, ito mula sa isang texter mula sa Quezon City ba to, Lani? Okay, Lani from Quezon City. Good evening to all of you, sir. Si Lani Mia ng QC, una po sa lahat, discipline ang kulang sa bawat isa na nagiging cause of heavy traffic lalo dito sa Metro Manila. Example po, dito sa intersection ng Avenida and Recto, may nakahintong mga jeepney going to Divisoria. At all of the intersection, ang drivers ay go-go pa rin. Even though nakayelo na, ang dapat ay di na nila habulin at na mag-go pa. At isa pa po ay ang mga tao na okay. Medyo hindi ko hindi ko na mabasa itong kay Lani. Dahil okay, Jimbo ng South Cotabato naman, good PM sir, no helmet, may violation, 2,000 ang multa niyan. Although hindi nyo nasasaklaw na medyo jeepney kayo. Pero isang usapin din yan, no? Yung, kumbaga parang virtual minefield na. Alam mo yung minefield na maraming patibong ang mga lansangan dito sa Metro Manila. At itong mga patimbong na to, lahat may katuwang katapat na gastos para sa mga motorista, maging pribadong motorista o sa public transportation. Anong reaksyon yung dalawa dyan? Number one, ay may mga member din kami, mga riders. At yung mga tinatawag natin na mga yun, ay sila talaga ay mga biktima na. Parang ang tingin sa kanila ay napakamabang sektor. Dahil lagi na lamang silang pinag-iinitan, parang lagi na lang sila sinasabing salbahe. Pero hindi naman lahat ay ganun. At saka tama lamang naman na maglagay talaga ng helmet sa ating. Okay, parting